Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Pipila ka testigo alang sa Article 4 sa impeachment complaints batok ang Vice President Sara Duterte miatubang sa impeachment court karong adlaw. Vice President Sara Duterte miabot sa Senado una pa man nagsugod ang ikaduhang adlaw sa impeachment trial ug nakigpulong sa defense team. Kalabira sa tao, napalgan sa kalubinan sa Barangay Balubal sa Cagayan de Oro City. Super Typhoon Bavi, ginapaabot nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility unyang gabii o Miyerkules sa kadlawon. Og talagsaong puti nga unggoy nasiplatan sa kalasangan sa Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Miabot si Vice President Sara Duterte sa Senado pipila ka oras una nagsugod ang ikaduhang adlaw sa iyang impeachment trial apan wala na kini mitambong sa hiring. Sumala sa bise, magpabilin siya nga blooded but unbowed. Sa ikaduhang adlaw sa trial, misalag na ang unang testigo sa prosekusyon. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Una pa man magsugod ang ikaduhang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Miabot ang bise sa Senado. Midiretso siya sa holding room sa depensa kung asa miatubang siya sa media ug mihatag og hamubo nga mensahe. My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Niadto ang bisa sa Senado aron makigtagbo sa iyang mga abogado. Apan wala na mitambong ang bise sa trial, sanglit doon na siya ilaing engagements. Sa unang adlaw sa trial, adlawng Lunes, gipili si Senator Judge Cheese Escudero isip presiding officer. Luyo nga, 21 sa 24 lang ka mga senador ang makatambong sa trial. Gibutyag sa presiding officer nga 16 gihapon ang kinahanglang boto aron makonvict ang bise. Gidinay sa impeachment court ang motion sa prosekusyon nga i-arraign ang bise o ang pag-enter og plea nga guilty o not guilty sa matag article of impeachment. Sa ikaduhang adlaw sa trial, gisugda na ang pag-atubang sa testigo sa prosekusyon sa ikaupat nga article of impeachment nga dunay kalabutan sa giingong hulga sa bise nga ipapatay sila Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos ug kanhi House Speaker Martin Romualdez kung ipapatay siya. Misalang sa witness stand ang unang testigo, si NBI Senior Agent John Mark Calilong. Si Calilong mo'y gitahasan nga mag-imbestiga sa mga pahayag o giingong pagpanghulga ni VP Sara. Mibabag ang depensa nga mahimong witness si Calilong tungod wala matud pa kini nahilakip sa Sabalya complaint. Apan gidinay sa presiding officer ang motion. Trabaho matud pa ni Calilong nga mag-view, mag-ila, preserba, kolekta o authenticate sa digital evidence alang sa investigasyon. Sumala ni Calilong nga lakip sa mga ebidensya ang video ni atong November 2024 online press con nga nakapost sa Facebook account ni Harry Roque. Gi-acknowledge matud pa ni Meta ang ilang preservation request. The NBI Cybercrime Division, through me, initiated a preservation request po kay Meta. I have a screenshot of the preservation request, a screenshot of the webpage wherein I made the preservation request, sir. Who took the screenshot? I did, sir, and I used my laptop. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Naglusad og motorcade ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa Mati City sa Davao Oriental. Gisugat sa usa ka motorcade sa Mati City sa mga miyembro sa Solid Duterte Supporters Group Davao Oriental Chapter ang unang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bit-bit nila ang banners nga dunay mensahe nga no to impeachment ug Inday Sara 2028 for President. Sumala sa organizer kiniagig pagpakita sa ilang suporta sa bise ug pagbatok sa impeachment proceedings. Naninguha sab sila sa panaghiusa luyo sa political tensions nga nagapalibot sa impeachment trial.
Duha ka menor de edad ang samdan sa naitabong rambol sa Davao City Lunes sa hapon. Ang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, ang mga responsable, mga minor de edad rapod, unom sila kabuok nga na-rescue sa otoridad. Atong Sayron. Gana eh. Nagbinayloay og kinumo ning mga batanon tunga sa karsada sa Bamay Road, Barangay Angliongto, Davao City, Lunes sa hapon, Hulyo 6. Misulay og uwang ang estudyanteng babae apan napaga na hinuon sa komosyon. Nadamay pang babae. Kining isa miapas pa og labay bato. Uli na mo na to. Hindi mo magbulabog. Hinuon, nahunong ra ang kagubot. Duha ka 15 anyos nga minor de edad ang samdan. Na-rescue sa kapulisan ang unom ka minor de edad nga out of school youth nga nanakit sa mga biktima. Nasakmit kanila ang kutsilyo ug tinidor nga gigamit. Kagahapon no adunay duha ka estudyante no gikan sa ilang eskwelahan pauli na so while walking pag-abot kay dapit sa Maydamo sa Diamond Village, gi-attack sila no sa kadtong mga minor de edad no, unong ka minor de edad. So gamit ang knife o tinidor. So mo ato nagkagubot dito. Magpilay edad sa katong nadunggaban? 15, no? 15. So, actually, ang mga kantong mga CICL, nag-edad sa 15, 16. Aduna lang isang children at risk kantong 14. Gi-turn over na sa Davao City Social Welfare and Development Office ang unom nga na-rescue. Samtang nagpaayo na sa ospital ang duha ka biktima. So far, wala naman tagod unta grupo nga kanang riot no, nawala man na sa una, pero karon nibalik no, so isa na sa ato ang gipalapdan karon no, and in fact nag-deploy ta og mga pulis dito sa kadalanan no para ma-address yun na issue, especially inig kanang peak hour no, pagpanggawa sa mga estudyante o pagpanulod. Sara, sumala sa school head sa Emilio Ramos National High School nga katong duha ka biktima nga nadunggaban diha nagtungha sa ilahang eskwelahan. Gani duna na ni daan nga bahad sa pagpanunggab pero na-settle na daw ni diha sa ilahang tulunghaan pero wala nila damha nga inigawa sa eskwelahan mauna ni ang nahitabo. Mo nang nanawagan usab sila sa mga ginikanan no nga mutabang sa pagmonitor sa ilang mga anak ilabi na katong mga minor de edad. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Nadakpan sa otoridad ang 60 anyos nga lalaki nga giingugmoy ng molestya sa 9 anyos nga batang babae sa Kabakan, Cotabato. Suspect na sikop human gi-report sa mga residente nga dunay gidaladalang pusil. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Balog karon sa prisuhan ang 60 anyos nga lalaki human nadakpan sa kapulisan nga nagdala og pusil sa barangay Katidtuan, Kabakan, Cotabato, banda 3:50 Lunes sa hapon. Ang maong sospek residente sa barangay Magato sa maong lungsod. Matud sa Kabakan Police, ang maong sospek giaresto sa sumbong sa usa ka residente nga nasiplatang duna kini gikuptan nga armas. Usa ka kalibre 38 revolver ang nakuha kaniya. Duna say usa ka sachet sa gituwang shabu. Sa pagpanubay, migula nga ang maong sospek mausab matud pa ang nangmolestya sa 9 anyos nga babayi sa usa ka inn sa maong lungsod niadtong Biyernes. Nailhan siya pinaagi sa ID nga nabilin sa maong inn. Miangkon sab kuno ang sospek nga siya ang maong lalaki. Kasong may kalapasan sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Lakip child abuse ang atubangon sa maong sospek kinsa ginakuhaan pa og pahayag. Samtang giimbestigahan sab sa PNP kung dunay tulubagon ang inn kung nganong nakasulod ang maong sospek kauban ang menor de edad sa ilang establishmento. Imbestigahan natin kasama ang local government unit. Kung may mga lapses talaga sila, sir, over doon sa nangyari, pwede, sir, ang LGU will recommend for the closure or preventive suspension ng permit nila. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao. Tabi lang mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Dunay napalgan nga kalabira sa usa ka tawo sa kalubinan sa Barangay Balubal sa Cagayan de Oro City. Ano yung report ni Cyril Chavez?
Samtang naghagbas og sagbot Martes sa buntag, napalgan sa caretaker og luna sa Zone 5 Barangay Balubal, Cagayan de Oro City ang kalabira sa usa ka tawo. Sumala sa kagawad nga unang miresponde, napalgan sab nila ang sanina nga gituhuang iya sa napalgan nga kalabira. Pero nabulag na siya, sir. Nabulag na ang ulo, diri nga part, then ang iya pong ribs, diri po nga side, then naayahang jacket nga itom, color itom, then naayang stiblis nga checkered, then napoy timailhan siya nga usa siya kalalaki kay naay brief nga nakita dito sa maong area. Doon ay pamilya nga may patimaw nga giingong nawad-an og lalaking kabanay ni adto pang bulan sa Pebrero. Makaingon siya nga posible nga mao to iyang manghod kay na identify niya ang jacket. Jacket. Ang jacket sumala sa iyang giingon sa among pagpangutana unsay imong posible kaha nga timailhan nga posible nga imo ning igsuon. Yun siya kagawad kining jacket na akong nakita initial ni nga ako sang i-confirm pod sa ako mga manghod. Gikuha sa kapulisan ang mong kalabira aron ipailawom sa test. Ginalantaw kung posible pa nga masubay kung unsa ang hinungdan sa kamatayon sa mong individual o kung siya bagyod ang nadeklarang missing sa Barangay Balubal. As to identity sa maong human remains, ato pa kining dalaon sa crime lab magrequesta og identification of human skeletal remains. Kay tungod kay kuha naman wala din na gid nato ma-identify ang katong maong bungo. And then naapoy mga other na mga sanina na recover nato. Padayon ang investigasyon nga ginahimo sa PNP og nanawagan sab sila sa mga individual nga adunay impormasyon kalabot sa hitabo nga makig-alayon sa ilang buhatan. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao. Dako matod pa og epekto ang impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte sa iyang 2028 presidential bid. Sumala sa usa ka political analyst. Ani ang report ni John D. Esteban. Ang sangputanan sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte magdepende kung makadagan ba siya sa 2028 national elections. Daan na siyang mideklarar nga muragan pagka-presidente sa 2028. Ang vice-presidente nagatubang og mga kasong pag-abuso sa pondo sa gobyerno, matud pa tinaguang bahandi og ang giingong pagbahad sa kinabuhi ni President Ferdinand Marcos Jr. apan daan na niya kining gipanghimakak. It can make or break her kasi nga kung malulusutan niya to, it will create so much momentum, no? At kung matatapos ng 2027, that momentum will carry her towards 2028, no? Kasi yung submission of the certificate of candidacy is October 2027. So kung malulusutan niya, it will be a good momentum, pero kung hindi niya malulusutan, no, at perpetual disqualification yung ipe-penalize sa kanya, then that's already the end of the road for her political career. Sa unang adlaw sa impeachment trial, sumala ni Beleno, ang prosecution nakatutok sa mga political nga aspeto ug implikasyon, samtang ang defense team ni VP Sara nakatutok matud pa sa mga teknikal nga pamaagi ug mga detalye sa balaod. Strategy ng prosecution was very political. That's why, di ba, the words that they use, yung kanilang yung kanilang behavior, yung kanilang yung tono, di ba? It was very emotional, passionate, di ba? Because it's appealing to the people, di ba? So yung nila ang mas ina-address nila ay yung opinion ng taong bayan. While the defense naman was very judicial, was very technical. Pero evidence na dapat na evidence that will not violate the rights of our client, di ba? Kasi nga may mga may mga safeguards po yung ating constitution, may safeguards po yung ating mga batas. Dili matud pa makaapekto sa kredibilidad sa impeachment court ang pagpili kang Senator Francis Cheese Escudero isip presiding officer bisan ang Senate President mao si Senator Sherwin Gatchalian. Dunay gitagana nga 92 days ang paghusay o ang impeachment trial. Inigkahuman sa parehong partido sa pagpresenta sa ilang ebidensya, mag-deliberate ang impeachment court ug moboto sa matag article of impeachment batok sa vice presidente. John D. Esteban, One
Mindanao. Sa pool sa CCTV ang pagpangawat sa usa ka lalaki sa duha ka mga gimuntar nga tent sa gawa sa usa ka establishmento sa General Santos City. Makita kining usa ka lalaking rider nga nagpasilong sa usa ka tent nga gimuntar sa gawa sa usa ka establishmento sa Purok Malakas, Barangay City Heights sa General Santos City, Martes sa kadlawon. Taud-taud giatras niini ang iyang motor ug gihipos ang maong tent. Iya kining gisandig sa pader ug naniid. Wala magdugay misibat kini dala ang tent. Sumala sa uploader, lakip sa gidala sa sospek ang laing usa ka tent nga nahipos na daan sa pader. Sumatotal mukabat kini sa 40,000 pesos. Padayong gipangita ang sospek. Sa tala sa General Santos City Police, sukad ni atong May 26 hangtod June 25 ding tuiga, miabot na sa 13 ang kaso sa pagpangawat. Nahimong bibo karon ang dakong palengke sa Cagayan de Oro City sa ilang pagsaulog sa ika-21 nga araw ng Cogan Market. Subay sa okasyon, giabisuhan ang mga motorista nga likayan una ang pag-agi sa Osmeña Yakapin Street tungod temporaryong gisirado ang dalan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pinaagi sa usa ka motorkada ug zumba. Hugyaw nga gibuksan sa mga opisyales sa Cogon Central Vendors Association ang kasaulugan sa ika-21 nga araw ng Cogon Market karong adlaw. Makarelax pod kadyot ang mga vendors sa nagkadaiyang aktibidad nga giandam alang sa duha ka adlaw nga selebrasyon sama sa basketball game ug social services caravan. Gipaabot sab sa LGU Cagayan de Oro City ang ilang suporta sa mga vendors sa Cogon Market pinaagi sa maong programa. Ang peace and order diri sa Cogon o ang kalimpyo, labi na ang pag-manage sa basura. Mao lang gid na iyang paabot permi kay para gid nga once nga limpyo man god yung panimeo, once nga limpyo dagan mangumpra diri. Hilabihan sab ang kalipay sa vendor sa merkado sa Cogon ug mipadayag sila nga suportahan ang mga lakang sa City Economic Enterprise and Business Development Administration. Happy kayo kay niabot mi ani nga tuig nga malinawon og madasigon ang tanan sa pagpaninda. Subay sa maong okasyon, temporaryong gisarado ang Yakapin Osmeña Street alang sa mga ipaygayon nga aktibidad hantod ugma, Miyerkules. Busa, musubay lang usa ang mga motorista sa mga alternatibong ruta. Mangayo gyud ko og kanang dispensa na i-close na to para lang isa ka adlaw kay gihimog basketball court ug activity center para sa ato mga vendors sa Cogon Market. Bot na lang po na kung ipahibalo na apil po diri makahatag og inconvenience ang ongoing construction sa wastewater facility. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Nagpadayon ng DSWD sa pagpangapod-apod og emergency cash transfer payout alang sa mga displaced worker nga naapektuhan sa pagtayog sa magnitude 7.8 nga linog sa General Santos City. Samtang DSWD Secretary Rex Gatchalian ginatutukan ang recovery plan alang sa mga biktima sa linog sa Region 12. Ang detalye sa report ni Efren Mama. Gidagsa sa libuan ka mall workers nga wala pa makabalik og trabaho human madanyos ang ilang gitrabahoan ang ikaduhang adlaw sa emergency cash transfer payout sa DSWD nga gipaygayon sa Oval Plaza, General Santos City adlong Martes. Anaa sa 4,241 ang target nga makadawat og 5,175 pesos cash. Ang maong hinabang gikalipay gayud sa mga benepisyaryo sama ni Francisco Recibas Jr. kinsa wala pa maka-duty hangtod karon. Oo sir, kay para mabayaran tong mga bills na mo. Matud sa DSWD, mulungtad pa ang maong ECT payout hangtod Biyernes karong semana ha. Sumala ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, pagkatutukan sab sa ahensya ang pagpatukod og panimalay alang sa mga biktima nga kasamtangang nagpabilin pa sa mga evacuation center. Tayo naman, ang layunin natin, matulungan ng Department of Housing na matulungan ng mga mamamayan natin na makabalik na sa kanilang mga tahanan. Alam natin, bawat lugar, iba-iba kasi yung situation. Padayon sab kuno nga gamiton ang gigahin nga pondo alang sa recovery og relief efforts. Hinuon sa Gensan, doon na matud pay naghinay-hinay na og tukod og bag-ong balay. Na natin yung mga nakita na naghinay na sila tukod sa ilahang mga panimalay, no? Kaya nahatag naman tanan ang support sa ato ang gobyerno from national government to local. Samtang,
Gipangunahan sab ni Secretary Gatchalian ang pagtunol sa 300,000 pesos nga pondo ngadto sa Strong Thread Proper SLP Association. Benepisyaryo sila sa Sustainable Livelihood Program aron mapadayon ang paggama og mga ginatahing produkto sa ilang lungsod sa Polomolok. Malaking tulong talaga sa kabuhayan ng mga bawat isa sa mga grupo, pamilya namin. Para sa mga bag, mga polo. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao. Kusog nga hangin ug ulan ang nasinati sa pipila ka lugar sa Guam sa pag-igo sa Super Typhoon Bavi. Sa kuha sa gawa sa airport sa lungsod sa Tamuning, daw luparon na ang mga punuan sa kahoy sa kakusog sa hangin. Ingana sab kakusog ang hangin sa lungsod sa Apotgan, lakip ang coastal district sa Tumon. Nakataas paghihapon ng emergency condition sa Guam. Sumala sa US National Weather Service, naa sa Category 5 ang bagyo sa Northern Mariana Islands, partikular sa Tinian, Saipan ug Rota. Unyang gabi o Miyerkules sayo sa buntag, ginapaabot nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Bavi nga pangadlan ug bagyong Inday. Ang enhanced southwest monsoon ug ang periphery sa Super Typhoon Bavi ang magdala og kusog nga unos sa mosunod nga adlaw, ilabi na sa kabaybayunan ug kabukiran sa mga lugar sa Mindanao. Gibutiag sa Davao Occidental PD RRMO nga duna pa ilaing namugna nga daw dam sa ubang barangay sa Jose Abad Santos tungod sa landslide epekto sa magnitude 7.8 nga linog. Ani ang report ni John D. Esteban. Gawas sa namugna ng artificial dam o ang napundong tubig human na tabunan ang agianan sa sapa tungod sa landslide gumikan sa magnitude 7.8 nga linog niadtong June 8 sa Barangay San Isidro, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Dunapay susama nga insidente sa ubang barangay sa mong lungsod. Usa sa Sugal, duha sa Barangay Butuan, usa sa Kamalian ug usa sa Barangay Bukid. Samtang kumpirmahon pa ang gikatahong insidente sa Barangay Butulan. Usa sa mga hagit sa responders mao ang kahilit sa lugar ug ang lakat sa panahon. So meron na po ginawa si munisipyo po ng PRT po. Same po sa ginawa po during the San Isidro landslide damage. Hindi pa po pwede na operational doon kasi due to the existing weather condition brought by the easterlies because it being unsafe for our responders. Ang katong nahitabo sa Barangay San Isidro malampuson nga nasulbad pinaagi sa pagkalot ug agianan aron mudagayday ang napundong tubig paingon sa Nuwing River. Sa karon, magpulong pa ang Office of the Civil Defense Region 11, Mines and Geosciences Bureau Region 11 ug uban pang hingtungdang ahensya aron planuhon kung paunsa kini masulbad. Hindi ito pwedeng isang agency lang. Multi-agency ito. So pag-uusapan ito. Kauban, si Bebot Cajes sa kamera. John D. Esteban. One Mindanao. Gikatingad-an sa mga turista ang usa ka talagsaon nga albino o puti nga unggoy nga nasiplatan sa Kalasangan sa Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. Balitang hatod ni Efren Mamak. May! Nakuhaan og video ang pagsulpot niining usa ka puti nga unggoy sa usa ka punuan sa kahoy sa Kalasangan sa Kilangil Sitio Tudog, Barangay Bugso, Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat adlawng Miyerkules. Kung gusto ninyo makakita sa unggoy nga puti, adto lang kamo diri sa Kilangil. Ang maong mananap, usa ka albino Philippine long-tailed macaque. Nasuta nga ang maong video, kuha matud pa sa usa ka tour guide nga si John Dando, gikan sa IP community sa lugar ug gipasa sa uploader nga usa ka staff sa Municipal Tourism Office sa maong lungsod isip pruweba nga dunag yud unggoy. Actually sir, lumalabas siya every 6 a.m. Hopefully next week, babalikan po namin siya kasi ayun nga, sabi ng mga residents, every 6 a.m. siya lumalabas. Daghan matud pa kining kaubanan sa maong lasang. According to the story po ng mga tao na nandun is hindi lang po yung nag-iisa yung albino na yun. So, it's just the confirmation of the sighting po na totoo po yung pet. Meron po talang albino monkey dito. Gilaraw sa otoridad ang pagprotekta ni ini. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao. Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad.
Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay ginapigan, walay giprotektahan, kani adto ug karon, serbisyo tinuod lang.